Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. At nandito tayo ay magla-live po tayo ngayon para pagtuunan lamang po ng pansin at sagutin. At para matigilan na ang kanilang pamumulitika dyan sa Luzon. Dahil ngayon ay naglabas ng parang statement itong Team CF de Luzon na talagang gustong-gusto nila na kami ay tigilan sa krusada. Sa aming krusada na paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kanila kasing nirereklamo, mga kapatid, ay yung paggamit ng word na Catholic Faith Defender. Parang gusto nila sila lang ang gumamit ng word na Catholic Faith Defender. Parang tinatanggalan nila kami bilang Katoliko, mga converted, ng karapatan na mag-house to house, mag-market preaching, ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Dahil nga dun sa hindi nila pagkonforme sa ating estilo ng pakikipagbaka, sapagkat ayon mismo sa unang Korinto, tayo ay mga pakalalaki sa pananampalataya. Dahil itong mga to, bakla ang boses na itong mga ito, mga boses bading. Ayoko na sana patulan ito, pero patawarin ako ng Diyos sa gagawin kong ito. Dahil hindi ko naman pwedeng hindi gawin yung alam kong gawang mabuti. Sapagkat sa 4:17 ng Galacia o Santiago, sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya pag hindi ko po ginawa ito at depensahan ng aking mga nasasakupan na mga tao sa apolohetiko dito sa Luzon, ako lang rin po mismo ang magkakasala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito lang naman yung alam naming gawang mabuti. Ito lamang yung aming purposes bilang mga Katoliko, tumanggap ng sakramento ni Kristo at ipagtanggol ang simbahan bilang converted. Dahil napakarami namin pagkukulang sa simbahan. Sobrang dami namin pagkukulang sa simbahan nung kami mga nasa protestante pa. Hindi kasi nila ito naiintindihan. Marahil, ayoko naman sabihin bobo sila, o kulang ang kanilang mga nerves sa utak, Kaya nasasabi nila yon. Kaya hindi na naiintindihan ng aming pagiging mainit, sa pagiging defensor Katoliko, sapagkat sila mismo ay mga binyagang Katoliko at naging defensor Katoliko nang hindi man lang umaanib sa ibang sekta. Ako po ay converted from MCGI o Members Church of God International. Si kapatid na Noel naman ay galing Iglesia Filipina Independiente o galing siyang IFI. Siya ay aking matalik na kaibigan at sakop siya sa aming grupo sa Catholic Crusade Ministry sa Luzon, especially sa Binyan. At ako lang po ay magsasalita sapagkat wala namang masama sa pagsasalita, lalo na kung merong katwiran. Dahil isa itong parte ng paggawa ng mabuti, lalo na sa ating mga Katoliko. Dahil sa 2:10 ng Efeso, ayon mismo kay Apostol Pablo, siya nangakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sa 2:10, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya tayong ginawa para sa mabubuting gawa at isa mabuting gawa. Kaya itong si Noel Ramos galing MCGI ay laging inaatake ng CF de Luzon. Marahil sa pagiging aggressive at sa paggamit ng titulo na Catholic Faith Defender. Wala namang masamang gumamit nun kahit hindi ka member ng org, sapagkat ang pinagtatanggol mo naman hindi naman faith ng Muslim. Hindi naman faith ng Iglesia ni Kristong pinagtatanggol. Ano ba pinagtatanggol natin? Bilang mga defensor Katoliko, hindi po yung Catholic faith? Kaya, konsiderado lang na gamitin kahit hindi nung mga kaanib sa org na yan, ng CFD dyan sa Luzon, yung titulong Catholic Faith Defender, sapagkat wala namang kaming ibang dinedefend, kundi ang Catholic faith. Tinan nyo mga utak nito, may mga paninira pa. Hindi daw namin sinusunod ang 3:15 o 1 Peter. Ang 1 Peter 3:15 o ang unang Pedro 3:15, yun po ay pumapatungkol sa pagsagot sa tanong. Hindi yan pumapatungkol sa pagsaway. Hindi yan pumapatungkol sa pagpuna. Dahil iba ang pagsagot sa tanong kesa sa pagpuna. Kaya hindi naman nila kami kilala. Hindi nga sila nakasama sa aming mga krusada, lalo na itong mga taga Novaliches. Itong president ng Novaliches na ito.
Dahil sila, ayoko naman sabing bobo, pero hindi ko sinasabing bobo sila, no? Ayoko rin sabing bobo sila, ayoko sabing inutil sila, dahil sa kanilang kaiglorantehan at hindi sa amin pag-intindi. Dahil ang gusto nila, sila ang mag-rule dito sa Luzon. Ang gusto nila, isurpas nila lahat ng chapter dito sa Luzon. Para saan? Para makilala. At bukod sa para makilala, para magmataas. Parang si Satanas. 11:14 ng ikalawang Korinto ayon kay Apostol Pablo, hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ewan ko kung anong problema sa amin nitong Novaliches na ito, itong president na ito. Ipinangalanan ko naman ito ng nakaraan at itong si Alex Bernard, dahil meron ako ewan ko kung maipla-flash ko dito sa screen yung paninira niya sa akin kay kapatid na Kervy. Grabe sila. Hayaan nyo, gagawa natin ng episode dito. Hindi ko lang kasi matiis sapagkat parang kapatid ko na itong si Noel Ramos. Kung ganyan-ganyan nila, pinaririnig nila. Yung aming status na tubig asin lang ang kinakain during market preaching. Kanila pong binabatikos yon porket sila ay mga aral kuno. Kung aral kayo, at kayo pala ang official, ba't hindi nyo ginagawa yung aming ginagawa? Depensahan ninyong pananampalatayang Katoliko sa harap mismo ng mga pastor. Depensahan ninyo ang pananampalatayang Katoliko sa labas mismo para malaman ng mga tao kung sino nagsasabi ng totoo. Ang ginagawa nyo kasi, patago-tago kayo dyan sa mga chapel. Patago-tago kayo sa mga ninyo. Lumabas kayo, gawin ninyo yung ginagawa namin. Hindi nyo naman ginagawa Bakit? Dahil hindi kayo naglilingkod kay Kristo. Naglilingkod kayo sa mga propesyon ninyo. Iniingatan ninyo yung propesyon ninyo. Iniingatan ninyo kahit hindi nyo sundin yung utos ni Kristo. Ano ba utos ni Kristo? 28:19 namatay, yumaon sa bawat bansa. Ikalawang Korinto 4:4-5, makipagbakan ng laban, hindi laban sa laman. 1:13 ng Tito, sumaway na may kabagsikan. 58:1 ng Isaiah, sumiyaw ng malakas. At yan ang aming pananampalataya. At yan rin naman ang sinasabi ng mga church fathers. Yan ang sinasabi ng mga doctors of the church na palaging binabanggit ni Noel Ramos. Kaya makikita nyo mga kapatid, mga kababayan, kaya nga nang sinabi ng kanilang spiritual director na si Father Ben, inggit lang yang mga yan. Ang gusto kasi nila, matigil ang aming krusada. Tandaan ninyo, eto, Novaliches. Tandaan ninyo, ikaw presidente ka ng Novaliches at presidente ng Antipolo. Hindi kami titigil sa krusada namin kahit anong gawin ninyo. Tandaan nyo yan. Hindi kami titigil sa aming krusada sapagkat ito ang aming debosyon sa Diyos, ang aming paglilingkod sa Diyos bilang mga converted dahil ang laki ng pagkukulang namin sa simbahan. Hindi nyo kasi naiintindihan ang puso ng isang converted. Hindi nyo kasi naiintindihan dahil mga spoiled brat kayo. Mga spoiled brat kasi kayo. Wala kong binabanggit na particular na persona, pero spoiled brat kayo. Kaya hindi nyo kami naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan na ang sakripisyo ng mga converted. Imbis na i-welcome nyo kami, CFD Novaliches at Antipolo at Cubao, imbis na i-welcome nyo warmly ang mga converted at tulungan sa pakikipagbaka laban sa mga protestante na siya naman talagang punot dulo. Kaya merong Catholic Faith Defender, ang ginagawa ninyo, dinadown nyo kami, pinaririnigan nyo kami, sinisiraan nyo kami. Ganyang kasasama ang inyong ugali. At hindi na ako magtataka, pare-parehas kayong ganyan. Dahil sa 15:33 ng unang Korinto, yung masasamang kasama, sumisira talaga ng magagandang ugali. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ginagarantiya ko, dahil yung isa mismo nilang kasama na si Raven, si Raven, ang nagsasabi na plastikan talaga sila. Si Raven po ay dating converted sa Iglesia ni Cristo at ngayon ay kasama nila sa kanilang krusada sa CFD Cubao at Novaliches. Siya po ang nag-leak kaya nagkaroon ng ganitong klaseng gulo. At siya na mismo nagsabi, sila mismo nagplaplastikan. Yan, yung doktor na president ng Cubao,
Ito namang isang yung bakla, hindi ko yung parang bakla. Lahat sila, nagplaplastikan lang sila dyan. Nagkataon, ako po ang nakalaban nila dahil sa inggit nila sa akin, ayon sa kanilang spiritual director. Kaya ang ginagawa nila, nagtutulong-tulong sila para ibagsak ang aming ministry, ibagsak ang aming mga gawain bilang mga converted sa pagpapalaganap ng aral ng Katoliko at pakikipagbaka upang maliwanagan ang mga pastor na ito sa kaparaanan ng ginawa ni Apostol Pablo sa 1:13 ng Tito. Sapagkat ang paggamit ng Scripture sa 3:16 ng ikalawang Timoteo sa pagtuturo, pagsansalat, pagsaway. Nakakapagtaka mga kapatid, i-check nyo ang kanilang mga page sa CFD Cubao. Yung Splendors of Truth. Ngayon lang sila nagpo-post ng kanilang mga gawain dahil sa amin. Dahil nga, ang aking ginawa na, hindi kayo nagpapakita ng mga ginagawa ninyo. Hindi ramdam. Ito nga ang nakakalungkot. Maraming pare ang nagsasabi na hindi ramdam ang Catholic Faith Defender sa Luzon dahil sa mga tao na ito. Dahil ang CFD dito sa Luzon, ginagawang politika ng mga tao na ito. Pansin nyo sa Novaliches. Hanggang ngayon, siya pa rin ang president ilang taon na. Bakit? Because of the politics. Dahil sa politika. Gusto nila sila ang mag-rule. Kahit sila Brodek. May sinabi sa akin sila Brodek. Talagang politika ang ginagawa ng mga tao na ito. Maski sila, hindi na iginalang. Maski si Bro James Consensino, hindi na iginalang ng mga ito na siyang nag-establish sa Quezon. Kaya mapapansin nyo, mga kapatid, na ang purpose lang ng mga ito is not to defend the faith of the Catholic Church. Nilalabas nila ang kanilang tapang sa kapwa Katoliko. Nilalabas nila ang kanilang tapang, ang kanilang mga argumento, hindi sa mga pastor, kundi mismo sa mga kapwa Katoliko. Ayoko sana mag-live sapagkat pinagsabihan ako. Pero hindi ko lang matiis. Hindi ito pagrarant, hindi ito arte, etc. Ito'y isang aksyon upang malaman lahat ng mga tao kung ano ugali ng mga chapters na ito sa Luzon upang maiwasan. Sasabihin, kayo eka Jared, hindi eka kayo legit. Nasa katikisyon po ng Catholic Church, once na binyagan kang Katoliko, may karapatan ka na magdepensa ng pananampalataya mo dahil yan ang manifestasyon ng paglilingkod sa Diyos sa gawat katotohanan upang maging sakdal ang ating pananampalataya sa 2:22 ng Santiago. Hindi alam ng mga ito Bakit? Spiritual pride ang nangunguna. Hindi alam ng mga ito. Bakit? Pride po ang nangunguna sa kanilang utak. Pride po ang nangunguna sa kanilang puso. Biruin nyo, nagsoserve kayo. Nagsoserve kayo sa simbahan, ganyan ang ginagawa nyo sa kapwa nyo Katoliko, binabackstab ninyo. Nagsoserve, yung isa layman pa, lay minister yan nakaka-disappoint ko. Kaya nga kung ako lang mahina pa na ng palataya, gaya ni Denmar Santiago, umalis na ako sa Katoliko marahil malakas ang aking pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at debosyon sa Mahal na Birhen at sa Eucharistia, hindi ako aalis sa simbahan. Dahil sino ba sila? Diba? Diba? At hindi naman ito mawawala sapagkat sa 12 apostoles merong mga Judas. Meron talagang mga kontra dun sa mabubuting gawa. Na siyang inihanda ng una upang ating lakaran ayon kay Apostol Pablo sa 2:10 ng Efeso. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid, mga kababayan, na itong mga taong ito ay hindi rin mapapagkatiwalaan. Kaya nga, yung mismong spiritual director nila, ang nagsasabi dyan sa Cubao, na inggit lang sila at hindi nila kaya yung ginagawa mo. Pwede i-flash natin sa screen, Pare po mismo ang nagsabi nito. Ito, tingnan nyo. Okay. Ano sabi? Ang sabi, inggit lang yan dahil di nila nagagawa ang ginagawa mo. Keep it up. The good works, but do it with gentleness. Diba? Kita nyo mga kapatid, mga kababayan, spiritual director po mismo nila sa Cubao ang nagsasabi na mga inggit sila sapagkat siya mismong nakakakita
na hindi nila ginagawa yung ginagawa ng aming ministry. Nasasapawan sila. Kaya nga pumunta sila dito sa Laguna, dyan sa Pasita, wala man lang silang otorisasyon sa aming obispo na si Bishop Juni. Kaya nagagalit yung mga taga San Pablo nung ito yung mga tumapak dito sa Pasita. Dahil wala silang otorisasyon sa obispo. Dahil para sila makapangaral dito, kailangan nila ng otorisasyon ng obispo. Kaya ako, may authorized naman ako sa kanilang spiritual director kung ako magkrusada dyan sa Cubao, kung ako magkrusada dyan sa kung ako magkrusada dyan sa Novaliches, anong ginagawa nila? Bakit ganyan? Ayaw nilang masapawan, politika, ang Catholic Faith Defender dyan sa Luzon, at bukod sa politika, sila mismo nagkakasiraan, nagkakakampi-kampi, na siyang gawa ng laman sa 5:19 ng Galacia, na ang sino mang nang magsisipagsanay, hindi magsisimana ng kaharian ng Diyos. O sa maliwanag na kaparaanan, ang sino mang mga nagsisipagsanay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Diba? Kaya, i-check nyo po ang kanilang page. Maski si kapatid na Noel, nireport nila. Biruin nyo ugali, tapos pinaririnigan nila. Na keso hindi nag-aral. Ang mga apostoles ba nag-aral? Hindi naman nag-aral ang mga apostoles. Mangingisda yun. Lalo na ang ating unang Santo Papa. Yun po ang hina-highlights nila. Ang hina-highlights nila, yung kanilang edukadong pag-iisip. Kung yung palang edukado, ba't tayo nyo gawin yung ginagawa namin? Ayaw nyong lumabas ng lungga ninyo. Dahil inggit kayo, bukod sa inggit kayo, hindi nyo kaya ang ginagawa ng aming ministry dahil mas importante sa inyo yung karir ninyo. Mas importante sa inyo yung katungkulan ninyo kesa sa tungkulin na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo na siyang dapat ugaliin sa tunay na simbahan sa 3:15 ng unang Timoteo na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Ang sabi nga, paglalapit ka kay Kristo, itanggi mo ang sarili mo. Kayo, hindi nyo tinatanggi ang sarili nyo. Karir nyo ang inuuna ninyo. Profession ninyo ang inuuna ninyo. Kesa sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya mga kapatid, mga kababayan, kung kayo po'y naghahanap ng Catholic Faith Defender, mas mabuti iwasan ninyo ang Cubao, iwasan ninyo ang Antipolo, iwasan ninyo ang Novaliches. Dahil yan, ang mismong mga officer dyan, nagplaplastikan, bukod sa nagplaplastikan, sila mismo nagsisiraan, at ngayon naman ang ministry namin ang kanilang nakusur na, ano ba tayo sa Tagalog nun? Nakursunadahan. Dahil yan po ay politika. Kami naglilingkod without politics. Naglilingkod kami sa Diyos, walang politika. Pantay-pantay po kami sa aming ministry. At yan ang wala sila. Dahil ang nangunguna sa kanila, sa kanilang paglilingkod sa Diyos kuno, is pride. At once na ikaw may pride, lalo na spiritual pride, at hindi mo isinuko ang iyong sarili kay Kristo, lalo na sa pag-focus sa Holy Sacrament, kay Satanas ka nagsisimba at naglilingkod. Kaya yun lang mga kapatid, at susunod-sunodin po nating live na ito. At alam ko may gagawing action ito. Ang sabi ni Noel Ramos, CFDQC Novaliches Rizal, pakiiwasan. Tama po yun. Dahil pride ang nangunguna sa kanila at politika lamang. Sa aming ministry, wala pong politika. Naglilingkod kami na may kababaang loob. Kahit walang kain, tuloy pa rin ang krusada. Sapagkat sa 2:12 ng Filipos, ang utos ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ipinasulat kay Apostol Pablo, lubusin ang gawain ng sariling pagkaligtas. At pasensya na sa mga nagko-comment, yung mga nagtatanong at namumuntos, ay hindi ko muna kayo i-entertain, dahil wala akong panahon para entertain ng mga bobong kagaya ninyo. At okay na ba to? Okay. At yun lang mga kapatid, at tingnan nyo po ang kanilang mga ang kanilang mga Facebook, yung Splendors of Truth, CFD Novaliches, tsaka Catholic Faith Defenders Cubao. At makikita nyo, tsaka sila nagpo-post ng kanilang mga gawain sa kadahilan na masyado silang naapektuhan sa amin. Yun lang po mga kapatid, at
Patnubayan kayo ng mabatalumang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mabuhay ang simbahang Katoliko. Hindi tayo titigil sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo bilang isang depensor Katoliko. Yun po, mga kapatid, mga kababayan, at nakita natin ang kanilang ugali. Naglabas sila ng statement, parang ang gusto nila ay iwasan kami, siraan kami sa mga pare, pero hindi nyo magagawa yan. Sorry mga kapatid, hindi nyo kami mapipatigil sa aming krusada. Dahil ang pangako ko sa Diyos, hanggang sa huli ng aking hininga o namin, ng aming mga grupo, mamatay, usigin, torturin, ikulong, etc., magpapatuloy kami sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun lang po mga kapatid, salamat po sa Diyos.